So hello guys, ako si Philip Reggie. and welcome sa Liknain Podcast. So ngayong linggo meron tayong bagong guest. So actually dating estudyante namin siya ni Reggie nung college pa siya. At grad student tayo. Oo, nung grad student kami tapos siya ay undergrad and siya ay si Engineer Ella. Welcome sa podcast. Thank you sa pagtanggap ng invitation namin. Ay, mas thank you po sa invite. Grabe. Hindi ko po inakala na invite niyo po ako. Kahit di ako physicist. Yung Chem-Eng naman, pati engineering generally, iniisip namin na bilang tangent field sa physics. Halimbawa, post kami sa Reddit, pati ibang mga pages, may mga suggestion na kuha din kami ng guest sa mga tangent fields. Kaya yun nga, chemical engineer, electrical engineer. So, mga future plans align din na mag-invite kami ng mga guests galing sa mga fields din na yan. So parang bilis lang ng bilis lang ng panahon. Dati may estudyante lang namin tapos ngayon na rin, engineer na tapos grad student na rin. Influencer. Naalala ko dati yung parang nakita ko din yung parang may hugot na tweet ata eh. Anong tweet ko ba yun? Oo, tweet mo yung parang basta may something sa cation na Oo, yun yung yun yung... Tapos nung nakita ko, uy, estudyante ko to dati Ano yung cation? Para kasi yun yung unang-una kong nag-viral kasi ginawa ko yung Facebook page ko, January 2022. Tapos February ko ata pinost yun ng 2022. Yung parang, yun? I like, wait, nakalimutan ko na tuloy. Basta parang I like, positive ion but without, cation. Parang gano'n. Tapos yung matitira na letter is you. Parang, it's another way of saying, I like you. Tapos parang, basta gano'n. I like caution but without cation. So, caution na word minus cation. Oo, yun. Pero parang hindi cation yung sinabi ko din, parang positive. Oo. Para dapat naglag yung utak ko dun kasi parang hindi ko ayun na-gets yung joke nung una kasi parang nagbasa pa ulit ako ng chem para maintindihan ko. Talagang siya, marami akong mga memes din before na parang mga may science, may mga chemistry, din, na behind the scenes na hugot, ganun. Tapos, surprise, nakaka-relate. Kasi akala ko, magiging cringe lang ako, tapos, flop lang. Tapos, nagulat ako, wala mga tumatawa memes ko. Yun, tinuloy-tuloy ko na lang. Ayos naman, sa laki na ng platform mo eh. Yung sa akin naman yun, na-remind ka, nung nakita ko nga yung tweet mo ng bakit ako magsiselos dyan? Kaya ba niya solve ng non-linear, non-homogeneous higher order differential equation ba? Tuwang-tuwa yung mga tao. Ako din eh. Tuwang-tuwa ako din sa tweet mo. Ang dami nakaka-relate kasi. So, madami ka na-inspire. Tapos, obvious na ang laki nga. Sure ako madami kang messages na nakukuha na thank you tungkol sa experiences mo. Ang ganda ng feeling din na yan, di ba? Sa totoo. Opo. As in, minsan nga, parang syempre, hindi naman sa ginagawa ko, hindi naman talaga ako halos kumikita ng malaki. Parang, lang din talaga siya, pang-divert din ng attention ko sa busy schedule. Nga, iba talaga yung na may nai-inspire sa'yo. Minsan may mag-message sa akin na naiyak daw siya nung napanood niya yung video ko, na-inspire daw siya. Yung mga ganon, maliit na bagay. Pero, yun yung mga bagay na, it keeps me going, kumbaga, sa kung ano yung ginagawa ko na pagko-content. May mga na-inspire pala. Sa amin din ni Philip, tong Liknayan ay pang-divert. Sa namin. Kasi nagpo-post na kaming dalawa. So siguro, siyempre madami naman kaming ginagawa bilang mga postdocs. So siguro dahil malayo lang din kami, nasa ibang bansa. Mukhang so walang kahit anong attempt na mas mapalapit ka sa Pilipinas. So ito yung nakita namin na way. Opo. Yun nga, kaya nga pag sabi ko, gawa nga ako ng meme.
Nabalitaan ko nabalitaan ko sa mga post sa UPD, pati siyempre fina-follow din kita sa IG, pati sa sa Facebook na pumunta ka sa Korea. Puwede Ay, mo magkwento ng konting bits lang nitong travel bits, pati yung research, broad lang muna na nung pinagkaabalahan mo nung dumalaw ka dito? opo. So, actually hindi ko talaga in-expect yun, na makakapunta ako ng Korea. Kasi ano, parang kasi DOST scholar ako, 'di ba? Tas sabi nila, hindi ka daw makakalabas ng bansa hangga't hindi mo pa natatapos yung Oo naman, wo-worry ng lahat. 5 din yung engineering before, tas 5 years ko na-enjoy yung scholarship. So, hindi ko talaga akala ko maghihintay pa ako 5 years bago makalabas. And then, yung supervisor ko sa project, parang sinabi niya, mag-apply kayo dito kasi, parang magandang opportunity siya. So, nag-apply din naman kami, 2 kaming researcher sa project na pinag-apply. And then, fortunately, natanggap. So, actually, medyo competitive din yung program kasi out of 700 applicants, 18 lang yung Hala, natanggap. Ang Opo, dami. siya, worldwide. So, talagang grabe sabi ko nung completion ceremony namin kasi doon ko lang nalaman na ganun pala karami nag-apply tas unti lang kaming natanggap. Parang sobrang swerte ko pala, ganun. Meron naman akong permit ng DOST. So, para safe. So, 2 months yon na internship. Oo. Actually, hindi for research. Meron din Korean classes. So, natutuwa akong magsulat at magbasa ng Mas marunong ka pa sa'kin kasi ako ilang buwan na din ako dito. Wala akong alam, talagang papasok ako ng kahit anong tindahan, "Annyeonghaseyo" ta's "Gamsahamnida," yun na. Korean classes every morning, 10 to 12 a.m. Tapos, afternoon hanggang gabi. At dahil nga, di ba parang Korea kasi yung culture nila sobrang workaholic. Na-experience mo po ba yun, Doc Reg? Oo. Hanggang gabi. Tapos after pa ng dinner, 'di ba magdi-dinner muna sila. After ng dinner, babalik pa yan ng lab. Hanggang midnight, minsan hanggang madaling araw pa yan. Kamusta naman yung pagkain? Kasi yan yung mga Kimchi. Naumay ako sa kimchi. hindi kasi lahat ano din sa'kin yan, lahat ng kakainan mo dito may kimchi ta's 'pag nasa university ka, talaga yung cafeteria ay free flowing na kimchi talaga. So yung internship mo ay sa Gwangju, 'di ba? Kung tama yung alala ko. Gwangju Institute of Science and Technology or GIST. Oh, ito is hmm. summer na internship? Opo, kaya mainit nung pumunta. Ay, oo. Sobrang init ba sa Korea? Kung iko-compare mo sa Pilipinas? Parang Pinas din, mainit talaga. Nangitim ako to. Ako naman nasa Pohang kasi ako, so hassle malapit-lapit sa Busan, 2.5 hours na bus. Pero tahimik na lugar kasi ako matanda na din ako, Napunta ako sa Seoul nung holidays, daming tao, grabe daming tao. Sa 2 months na yon, parang halos nalibot ko. Uy, nalibot yung Korea. As in, kasi di ba may mga kasama kong mga intern, mga galing din ibang bansa. Di plano-plano kami, pag weekday pa lang magpaplano na kami. Tara, punta tayo ng Busan. Nakapunta kami ng Mokpo, Oo. nakapunta kami ng kung saan-saan. Basta puro gala pag weekend. Pero pag weekday, syempre seryoso, research, ganun. So speaking of research pala, Ella, 'di ba ngayon kasi ay research assistant ka sa UP. So pwede mo ba kaming bigyan ng parang overview kung ano yung current research project mo ngayon at kung ano yung parang significance niya sa field mismo? Okay, so actually yung position ko po talaga, nag-start ako as Science Research Specialist 2. So DOST funded project siya, DOST NICER yung program. And then parang nagki-create kami ng Advanced Battery Center Philippines. So parang yun yung name ng center kasi 'di ba sa mga NICER program may kina-create silang mga centers. So yung center namin is Advanced Battery Center Philippines. So from the name itself, ayun, nagre-research kami about batteries. So yung under the Advanced Battery Center, merong 3 projects. Yung unang project is naka-base siya sa TIP.
So, ang mga inaaral nila doon is mga lead-acid batteries. Mhm. So, yung dalawang project naman na natira, naka-base siya sa UP, which is sa Department of Chemical Engineering, specifically sa Laboratory of Electrochemical Engineering. So, yung dalawang project na yon, yung una is Project REBCell. So, kaya siya REBCell kasi mga Edison batteries siya, nickel iron batteries. And yung pangatlo naman is yung project namin, which is yung project Next Gen, di ba? Napaka-creative ng name. Next Generation Batteries. So, nag kami ng um, advanced cathode materials. So, nagdi-discover kami ng iba't ibang possible na cathode materials na pwede nating magamit for the next generation batteries. By next generation batteries, it means yung mga post-lithium batteries. Mm. So, Oh. specifically namin, opo, Wow. ang inaaral namin, sodium-ion batteries. So, Mm. sodium ion. Kasi nga 'di ba ayun yung significance naman niya sa field is talagang we aim to address the criticality ng supply ng raw materials ng lithium ion. Kasi as we all know, lithium Ginagamit is ngayon palagi. opo. So although siya yung most widely used due to its high energy density and long cycle life, ang problem kasi sa kanya is yung yung raw materials na ginagamit. So unang-una yung cobalt. And also yung lithium. Sa lithium kasi may tinatawag tayong lithium triangle, yung ABC, which is yung Argentina, Bolivia, and Chile. So yung tatlong country na yon, 56% of the world's lithium andun agad. So, meron siyang geographical constraint, di ba? Tas unequal yung curves, across the regions. So, dun pa lang, very limited na si lithium. So we are trying to transition from lithium to other battery chemistries, which is yung pinaka-promising as of now is yung sodium-ion battery. Kasi siya similar yung intercalation mechanism niya. The only difference is that sodium-ion is much bigger than lithium-ion. That's why, dahil nga mas malaki yung sodium-ion, hindi ganun, hindi mo magiging 1:1 yung mga cathode materials na pwede mong gamitin. Hindi porket ginagamit siya sa lithium ion, ay pwede na rin siya sa sodium ion. So that's why we are trying to search for those materials na makapag-effectively intercalate ng sodium ion na medyo mas malaki kaysa sa lithium ion. So yun yung gist ng research namin. So, halimbawa tong laptop ko kapag naubusan ako ng lithium-ion battery, hindi ko pwede palitan basta-basta ng sodium-ion. Battery. Oo. Actually, ang sodium ion, since mas mabigat nga siya, as of now, ang mga applications pa lang talaga niya is yung mga stationary energy storage device, yung mga battery energy storage system, mga BESS na malalaki kasi nga sodium applicable in those applications na weight and volume is not much of a concern. But of course, merong efforts na maging maging applicable din siya sa mga, let's say, electric vehicles, although hindi pa ganun kakaya ng capacity ng sodium ion. May medyo off or tangent na topic ako na tanong. Kasi 'di ba dati parang madami kang makikita, for example sa KMJS, na parang may claims daw na may tubig lang yung ginagamit nila para sa battery. Totoo ba yung mga ganun? I mean, chemically possible ba yun? Okay, battery talaga. Okay, so actually, may time na na nag-taxi ako. Tapos, alam mo yung tinatanong ka ng taxi driver. Tapos nabanggit ko lang na nag-research ako sa batteries. Tapos tinanong niya yung exact question na yan sa akin. Galing sa KMJS siguro ka. So, try. And yung sagot ko lang dyan is yung mga iba-iba naman kasi yung battery chemistries May mga non-aqueous, may mga aqueous na mga chemistries. So, of course, sa mga organic-based chemistries ng batteries, like yung lithium ion, hindi siya pwede. Sa mga aqueous-based, yun, pwedeng gamitin yung electrolyte doon is pwedeng, of course, water-based, aqueous-based. And one example nun is lead-acid batteries. So, yun, aqueous-based chemistry yun. So, ayun, pwede naman siya. It just depends on the application ng battery. Anong ibig sabihin ng aqueous base? So, may tubig kasi doon sa loob ng battery, Yung halimbawa. electrolyte is aqueous solution.
Opo. Kasi naalala ko sa mga chemistry classes natin dati, 'di ba, isa sa unang experiment do'n yung kapag may tubig ka lang tapos papailaw ka ng yung light bulb o kung ano. So, kasi medium yung Opo. tubig, Yan. eh. So, 'yan yung Opo, mga oo. aqueous based. Ayos. Kaso ang limited kasi yung potential window ng mga aqueous based chemistries na battery. Kasi siguro mga hanggang 1.2 volts lang kasi meron tayong tinatawag na 'di ba, water splitting. Oo. So kapag voltage na yon, mangyayari na yung reaction na yon. Kaya ang ginagamit mostly sa batteries, if gusto natin mas wider yung voltage range, kailangan yung mga organic electrolyte Hmm. base. May naalala ako dati nung high school na chemistry class namin na parang puwede mong i-connect yung parang mga prutas, parang lemon ata yung ginamit namin nun, para Patatas. magpailaw ng Talaga? 'di ba puwede yun? Pwede. Bakit Opo, kasi ang kailangan oo, naman talaga is kailangan may potential difference. Tapos kailangan mo lang ng mga ions. mm. So, yun. Pwede siyang maging battery. Pero hindi siya yung pang yung pang hardcore application kasi So, ano pala Ella, so yung research mo ngayon ay tungkol sa mga batteries, gano'n. So, ano yung nag-inspire sa'yo para pumunta sa research area na 'to? So, to be honest, nung una wala naman akong alam sa batteries, as in zero, zero, zero knowledge. Siguro kung ikuwento ko na lang kung paano ako napunta dito sa project na 'to Yun, at kung paano exciting yung mga ganyan. so may story time. Nung una talaga, siguro din, kasi yung thesis ko nung undergrad, electrochem na din siya. So actually, in fact, yung thesis advisor ko ngayon sa masters, siya rin yung thesis advisor ko nung undergrad. Pero magkaiba ng same laboratory, pero iba yung field. So, yung undergrad ako, parang mga arsenic removal from groundwater via electrocoagulation. So, ayun, parang may electrochem din doon, pero iba siya sa ngayon. So, after kong pumasa ng board exam, nag-work muna ako sa mga private companies. And then, na-realize ko na parang gusto kong mag-grad school, ganon. Yung typical na quarter life crisis. Tamang desisyon mo. Joke lang. Corporate ka, tapos parang napipaisip ka, ito ba yun? Ito ba yung for me? So parang gusto ko na mag-resign nun. Tapos may plan natin talaga ako mag-grad school nun. Pero parang hindi pa nagiging solid yung decision. Until one day, yung kalab ko before sa lab, na nag-masters din nung time na yon, sis, merong dito, may opening kami, ganyan. Researcher. Tapos sabi ko parang okay Tapos in-interview ako ng advisor ko. Tapos yan, natanggap naman. And then bigla sabi, need mo enroll ng MS. Siya? Nag-enroll na. Surprise yung mag-enroll ng grad school. Pero actually, bago ako pumasok sa work, nakapag-enroll na din ako kasi required nga siya sa position. Kailangan ongoing yung master. So, sige, enroll na siya. Di niya napasok niya. Pero okay naman. So, parang na-scam ka pala, akala mo trabaho lang, may kasama palang masters. Job posting naman, nakalagay naman doon ongoing or will take. So sabi ko, sige, kung matanggap ako, di magti-take ko. Natanggap. Take na. Ganyan sa NIP, yung kami ni Philip na nag-grad school kasi kailangan niya kung gusto mo maging instructor. So sa amin dalawa naman, feeling ko baliktad yung dahilan. Gusto namin mag-grad school, so kailangan namin magtungo. So naka-package deal yung dalawa. Tapos as in yun nga, 'di ba? Wala talaga akong alam nun, nakita ko lang yung yung posting about battery. Sige, parang kaya ko naman yan kasi electrochem. Pero nung pagkasalpak ko sa work, ang unang binigay sa akin na trabaho, magsulat ng mag-contribute sa pagsusulat ng review paper. Oo. Di ang dami asa noon. Tapos, hindi ko talaga. Tapos mahaba mga review paper, ilang pages yan? Parang nasa 30 plus pages yung review. Ganon. Tapos nung una talaga, as in, tinatry ko lang siya i-understand. Pero kasi may mga technical terms na
specific dun sa sa field, like sa battery. Tas siya, hindi ko talaga masyadong maintindihan nung una. May learning curve talaga siya. Pero as time goes by, siguro it took me mga 3 months din bago ko talaga magkaroon ng full grasp of the topic talaga. Kasi battery is a very complex topic. Ang dami mong kailangan i-consider. So yun, At hanggang sa natutunan ganon. Na-appreciate. Lalo ko siyang na-appreciate kasi lalo na sa sa current state ng country natin ngayon, 'di ba, na very very few lang pala talaga yung groups or labs na dedicated sa paggawa ng battery research. And mostly yung iba is may gumagawa ng mga aqueous based like zinc ion batteries, may mga I think may nag-lithium ion batteries din, but for sodium ion battery, I think we are the first group here in the Philippines to study this kind of chemistry. That's why I'm very proud din talaga to be part. wow. Parang pioneer talaga kami ng Oo. ganitong study dito sa Philippines. Ang cool naman, so everything worked out well. So kung i-rephrase ko, nagsimula lang sa passion. Hindi mo talaga sure kasi may Opo. opening na battery yung position tapos tinake mo. Siyempre ba, part of you, iniisip din naman na gusto mong battery kasi relevant yung topic. Nag-start ka ba from scratch? Bale, from zero again, o may mga nagamit ka naman na tools from previous na nung undergrad? O talagang complete blank ba? Tas, Yung concept ng electrochemistry, andun na siya. Especially na yun din yung topic ko. Pero yung iba kasi yung application ay specific to batteries. Talagang aaralin mo siya how batteries work, ano yung mechanism niya, paano nag-intercalate yung mga ano yung mga cathode, ano yung electrolyte. Ang dami kasing component ng batteries, di ba? We have cathode, anode, electrolyte, separator. Mm. So, lahat yan. Actually, lahat ng component ng battery is a different kind of research. So, ako ngayon, nakafocus ako sa cathode. So, yun talaga yung talagang pinag-aanuhan ko ng pansin. Ako dati, nung bata ako, akala ko parang simple lang yan yung battery. Dati sinisira ko pa yan para buksan. mas lang, no? Tapos parang may makikita kang parang may karton, tapos parang may powder, tapos isip ko, parang ganito lang pala yung battery. May powder lang sa loob. Kasi, Hindi, nung bata lang din kasi kami ni Philip, matagal na yun. So, mas simple pa. Mas simple pa nga tayo, baterya na ulit. Ngayon kasi dami ng klase din eh. Ay, oo nga. Yung lithium ion lang yung rechargeable, di ba? Tama ba? rechargeable din ang sodium ion batteries. Kasi Okay. very similar talaga yung nila yung configuration nila kasi may anode, may cathode. Yung lithium or yung sodium, magpapabalik-balik lang yan. So, susuot siya sa cathode, babalik siya sa anode, and vice versa. So, kunwari, pag nag-discharge, so yung lithium ion mo or yung sodium ion mo, pupunta siya dun sa cathode. Tapos yung electron, pupunta din siya doon. So, para magkaroon ng electroneutrality, para mabalance yung charge. So, ganun lang, charging and discharging, bumabalik-balik lang siya. So, ganun din yung sodium, bumabalik-balik lang din. Again, yung only difference nga nilang dalawa talaga is yung size ng sodium ion, which is bigger. Kaya dapat yung mga cathode materials for sodium ion batteries is malaki yung interstitial site, kumbaga, kasya yung sa framework. Yun siya. Significantly bigger ba? Yes, mas malaki talaga siya. Parang ano yun, pero parang 1.70 something tas 1.17 parang ganun. So, I guess yung science nila yung common denominator ng dalawa, lithium ion or sodium ion. So, same lang sa science. So, tas yung isang pinagkaiba nila yung size. Yes, tama. O, ayun na yung bigger deal. Yes. May iba pa pinagkaiba. How about yung resources? Nakukuha ba tong sodium ion halimbawa sa... Actually, significance ng study is sodium is more abundant in nature. Mas vast yung sodium source compared to lithium. So, sa mga introduction ng mga research paper, yan lagi yung hindi. Lithium is parang paubos na. So, sodium ion, which is more abundant resource, yun yung ipapalit. Parang gano'n. Okay. May curiosity ako. So, kung pioneer kayo ng sodium ion batteries,
Kasi ano yung transition halimbawa sa pagpa-pioneer nitong research to halimbawa sa mass production niya? Kung kailanganin ng mundo bigla ng sodium-ion batteries. Kaya niyo na ba gawin 'yan o ano yung magiging requirements dun? Good question. Actually, yan din yung ano, yung tinatanong ng, funding agency sa amin, Oo, 'di ba? mass production 'di ba? Parang COVID nun, eh, yung may mRNA na na-establish na kaso then need Kasi ano, eto kasi yan, eh, parang isipin mo na lang na yung pag-develop ng gamot, matagal siya, 'di ba? oo. Yun, nasa ano pa lang kami, research, nasa coin cells pa lang kami, as in yung bilog, coin cells pa lang kami na level. So, isipin mo, ilang years ang kailangan umabot ng research para umabot ka sa modules level na battery packs na yung inaano mo. Yung mga battery packs na yun kasi yun talaga yung ina-apply sa industry, like yung mga 'di ba? Yun. So it will take a lot of time. Dun sa inatenan kong convention before or conference, ang sinabi doon, it will take 5 to 10 years from development to commercialization. Sa Ah, bansa yun sa Korea pa yun. Eh, what more, develop na yung research nila doon about batteries. Dito sa atin, nagsisimula pa lang tayo. matatapos na yung Pero kasi ang sa akin din, kung walang mag-i-start, walang Oo. susunod. So, kaya tama, oo, very mindset. relevant tong ginagawa namin kasi syempre, being able to do it here in the Philippines is already a big achievement talaga. Mm. 'Di Yeah. ba? Kasi although it will take a lot of time pa talagang para ma-commercialize, and it will take a lot of support and funding from the funding agencies to make it Oo. happen. Exactly. May additional na tanong ako diyan kasi 'di ba nagre-research kayo tungkol sa sodium batteries. Ano yung parang mga kasi hindi ako familiar sa ganitong type of research. Ano yung parang ginagawa niyo sa research niyo? Paano niyo siya inaaral? Paano niyo masasabi na, maganda yung ginagawa natin ngayon? Puwede mo bang Opo, ma-explain kung ano yung process? Oo. ayun. So, yun, sa battery research, sobrang ano siya, tedious process, kumbaga. Kasi ano siya for example, like me, na dito sa Philippines kasi ang ginagawa ko is cathode synthesis. Sa Korea, ang ginagawa ko is separator modification. So, magkaiba actually yung ginawa ko dito at sa Korea. So, dito, ang inaaral ko is intercalation chemistry. Sa Korea, ang inaaral ko is lithium sulfur battery, which is conversion chemistry. So, ibang chemistry naman yun. So, ang common sa dalawang yon sa ginagawa ko is that you have to, of course, sa akin, sodium ion battery na cathode yung inaaral ko, I have to synthesize the material. Once I synthesize the material, I have to confirm if yung synthesize ko ba is what I hope it to be, what I expect it to be. So, for example, ang isang common na cathode material sa sodium ion batteries is Prussian blue analogs. So once I synthesize it in the laboratory, I have to confirm it using a couple of characterization techniques. So number one dyan is yung XRD, X-ray diffraction. So Mhm. kailangan single is walang impurity. Pangalawa, pwede ring FTIR para malalaman ko kung tama ba yung mga bonds na nandoon. Pwede ring Raman spectroscopy. And may mga morphological rin kasi yan, studies, kasi yung morphology, minsan nakaka-affect yan sa performance ng battery. So, kailangan ko rin mag-SEM. And since minsan, nagdo-dope din ako ng mga other metals dun sa framework ko, so I have to confirm it with elemental mapping. Kailangan makita ko if uniform ba yung elemental distribution. So that's just one part. That's just cathode synthesis and material characterization. So asan yung battery doon? Wala pa, di ba? So I have to apply it pa. So yung synthesize kong material, I have to make it as a cathode. So naggaganyan-ganyan ako, nagdidikdik ako. Pinagsasama Oo. ko ang ingredients ng battery cathode. So for example, meron tayong conductive material, may carbon yan. Meron tayong binder para mag-bind siya ng mabuti, and meron tayong solvent. So imimix ko yan ng mabuti. And lahat ng yon kailangan mong take account yung
consistency, yung viscosity, ang dami. Tapos yung pag Wow. Tunog. 'di ba may slurry na ako, iko-coat ko siya ngayon sa aluminum foil, which is yung current collector ko. Ida-dry ko siya. Pagka-dry ko, iti-check ko pa yung thickness niya, yung weight, kailangan pare-parehas yan. Kasi bawat batch kailangan pare-parehas para maging comparable yung results nila. So after nun, nagawa ko yung cathode, gagawin ko pa ngayon yung anode, yung sodium. So, yung sodium, galing siya sa pure sodium metal. As in, ginaganyan ko pa siya. And lahat yan, ginagawa ko sa glove box. Wow, So, physical work. totoo, as Di mo na kailangan mag-PE. Dahil in-skip na pala lahat. Kung yan pa lang magiging research ng mga electro, dapat i-skip na yung PE classes nila sa undergrad. sa loob ng glove box, as in, yung nakaganon, tapos ang liit-liit ko pa, di, nahihirapan ako abutin yung mga gamit sa loob. So, ayun, di, pagkaano ka ng sodium anode, ikakat ko pa yun. Tapos, ayun na, yung pinaka-highlight talaga ng battery research is yung paggawa ng battery. Which is sa large scale, coin cell ang ginagawa. Pero pwede ring pouch cell. Pero dito sa Philippines, we are capable of coin cells pa lang. So, yung mga iba't ibang parts ng coin cell, mo yan, ipagpapatong-patong mo. So, may bottom cap, may anode, tas electrolyte, ilalagay mo. By the way, yung electrolyte mo, timplahin mo din yon ng sarili mo. So, cathode, Kabit! electrolyte. Tapos separator, tas electrolyte, tas yung cathode na ginupit mo, na ginawa mo for, let's say, 2 days. Ganon. Tapos, ikikrimp mo siya ngayon sa coin crimper. Kasi kailangan walang air. Kasi kung hindi, sodium is very reactive to air, di ba? Kaya ginagawa namin siya sa glove box. So, pag na-crimp na, ilalabas na namin siya sa glove box. And then, pagkalabas doon, yun na siya, yung battery. Tapos, ite-test na namin siya ngayon sa battery cycler. Which is, ang pagte-test, ang pagsacycle ng battery is very matagal. It will take months para matapos yung, let's say 500 cycles. Sa Korea, 500 cycles ko, natapos siya mga more than 1 month. Kasi 2 months lang ako. Ang paklase yun. Adjust depende sa C-rate. Ano mo kabilis gusto siyang ma-cycle. So, ganun siya. It's a waiting game. It's a physical game. It's a waiting game. Dami nangyari. Oo, sa totoo lang nawala na ako. isang buwan na yung lumipas dito. Oo, grabe. Reggie, napaisip ako, buti pala, no? Buti theoretical physics tayo. Ang simple lang ng ginagawa natin. Assume a sphere, tapos Ang ganda ka compute. na nag-share ka ng ganito, Ella. Kasi sa amin, pag nag-physics ka naman, di ba? Tapos oversimplified yung pagtingin dito sa process na yan. Iba, may pag physics nila, physicist, tinanong mo tungkol sa battery, may cathode, may anode, may electrons na may medium ka na makapag-travel ang electrons, so kailangan may magko-conduct, ganyan. So sobrang interesting makita tong mga ganitong bagay na alam mo yun talagang yung direct yung link sa real world. Tapos yung may input tungkol dun sa process ng paggawa niya na talagang hard labor kasi imagine ko mag-experiment ka ng 12, 16 hours nito per day pa nga eh. Opo. Actually, yung submit, yung material niya kasi, matagal i-synthesize. Nag-o-overnight siya sa lab, dito sa UP, nag-o-overnight siya sa lab. Mga 1 week, di naman 1 week, mga 3 days. Na as in, siya natutulog. Kailangan kasi tuloy, no? Opo, ganun. Kaya nga yung material ko is siya, hindi naman okay lang na iwan mo siya doon na hindi mo binabantayan. May mga equipment kasi, tulad ng furnace, na kailangan mong bantayan. Siya gumagamit siya ng very high temperature. So, wala siyang choice. Kundi bantayan. Kailangan bantayan talaga. Opo, ang synthesis naabot ng ilang days, ilang hours. Wise ba na magpalit ng tao nun in between o mas maganda talaga na isa lang? Or kulang ng tao kaya isa lang nagbabantay? Alangan no. Di ba, topic niya yun. So, syempre, sino pa bang ibang gagawa nun? Kundi gusto niya na siya na rin magbantay. Niisip ko lang kung alam mo may kahalyebo ka. Yung tagal yung wala ata. Unless may gagawin ka din overnight, pwede kayong dalawang doon. Sama kayo overnight, ganun. Ang hirap.
Kaya nagko-content ako kasi nga Oo. yes, ang research. Lalo na 'pag yun Ah, talaga yung puwedeng so yung mga memes mo, mga hugot lines, ginagawa mo yun sa lab? 'Pag minsan nabubul minsan nga sa class, eh. gano'n na For gano'n na yun. 'pag kunwari naghihintay akong matapos yung experiment ko, mag-iisip ako ng content, ganyan. Oo. Ano pala, congratulations kasi nakita ko nag-graduate ka ng AMS recently, 'di ba? Tama ba ako? Ano pa lang po Oo. yun, this is proposal defense. Hin Proposal defense, Ah, advance congrats pa din. pero grabe to be able to finalize the topic, yun sobrang din, ang hirap din kasi kailangan talagang Oo, novel yung material, eh. Ang hirap maghanap ng novel material na hindi pa nagagawa before. oo. So, hmm, So nag-come up ka naman with sodium ion? opo. With Oo. yung cathode yung inaaral ko. Nice, nice. Ang ganda, thank you sa mga ibinahagi mo. Sobrang dami namin natutunan ni Philip. Ito yung oo, maganda kaya kahit may yung podcast namin ay talagang focus sa physics o interested sa mga physics na nag-guest sa topics na puwede pag-usapan. Yung maganda pa din na may mga tangent na fields na mai-invite gaya mo nga kasi talagang madami din kami natututunan, eh, pati may mga nage-gets din naman kami. oo, Pati madami kaming natututunan nga tapos siyempre yung mga nakikinig din sa podcast kasi kung lumaki-laki pa yung platform madaming matututunan lahat. Pati exciting batteries. So, lahat tayo gumagamit ng oo. battery. Wala na akong laptop, wala akong walang battery sa cellphone ko. Tapos at least nakikita natin yung parang mga applications na side. Kasi kami ni 'Di ba? Reggie mga Oo. theoretical physics kami, eh. So, wala talaga siyang direct application or Oo, translation na may economic translation yung mga oo. ginagawa namin halos. Ayun nga, gusto ko nga i-bring up ito kaya Hmm, kaya din naisip kita i-invite nun, Ella, kasi yung pinagkaiba ng basic science research. Halimbawa sa engineering research kasi yung sa basic science halos siyempre yung mga funders gusto nila or ta-try nila ipilit na may direct application ka or economic boost na na matutulong, gano'n din. Kaso ang basic science kasi talaga hindi mas less yung pag-iisip dun sa magiging impact niya. Na talagang naka-focus ka lang dun sa science at hindi hindi lang yan sa theoretical physics kahit natutunan ko yan kahit sa mga biology subjects yung mga basic mm, science sa biology, hindi yung mga nasa malalaking names na labs kasi mga talagang nagre-research sa basic science sa biology halos di din nila iniisip yung direct na application niya in real world. Halimbawa diyan yung mRNA na naging malaking tulong sa pagma-mass produce ng COVID. So, talagang mm, na-overlook lang siya ever since na-propose siya nung unang beses mga na mid-90s ata or 2000s, di ko maalala yung exact date. Kaso talagang na-overlook siya kasi una basic research siya ng biology, so wala siyang direct impact, then COVID, oh, hmm, kailangan mo ng mass production ng vaccines ta's diyan na-realize yung impact, then Nobel hmm, Prize. So sana yung gusto ko i-bring up lang, sa engineering research gaano ka-heavy yung pag-iisip tungkol sa impact? okey, good question po. So, kasi, well actually, parang may part din kasi ng research ko na basic science research, which is yung material synthesis. Actually, it Mm, can be a standalone paper. Yung mag-synthesize ka lang novel material, fully characterize it, it can be a new discovery. But since I am in engineering, we are concerned sa application na-discover ko na material sa isang specific application, which is in my case batteries. So, ayun, heavy yung application side, and yung isang lagi kong naaalala na na bakit kailangan kong mag-achieve ng mga sa application side is yung one time dun sa Korea, parang may failed experiment ako na hindi ko na-achieve yung gusto ko. Tapos ang sabi ko sa mentor ko na, "Can I just explain why this happens?" Parang gano'n, na parang, oo, "Paano
ang nagawa ko, but I can explain why this happens. Parang yung mechanism behind it, I can explain it. Ang sabi niya, I think the professor doesn't care Oh. on it happens, Ooh. cares more about what specific capacity, what performance of the battery you will achieve. Kasi pala, na-realize ko lang na Oo. mga research din na yan, lalo na sa mga ibang country, di ba, na parang paanuhan sila pataasan sila ng mga na-achieve nila, lalo na kung sa battery, ang labanan dyan capacity, specific capacity, or yung cycle life. So, kung sa specific capacity ka lumalaban, kailangan yung mga previous na study, kailangan mahihigitan mo yun. So, and it's very relevant. May point din naman na kailangan pag nag-research ka, ma-improve mo talaga yung performance sa specific application. Kasi, yun na rin yung hinahanap ng industry. Na kunwari, for electric vehicles, kailangan para maging long range yung electric vehicle mo, kailangan yung specific capacity ng battery mo is mas malaki compared sa mga current na mga battery chemistries. It's very, very urgent din talaga yung sa application side on achieving specific value or number. And actually, yung funding agency din namin ngayon, hinihingian din kami ng value. The funding up. Ang hirap And nun. ang Hindi, hirap. ang hirap magbigay ng promises kasi hindi mo naman Totoo. talaga alam anong Oo. mangyayari habang gumagawa ka ng research eh. Tama. Lalo na kung proposal stage ka pa lang, tapos hihingian Oo. ka na. Wala ka pa ngang cathode, no? Wala ka pa nagagawang kahit ano. Ano? Totoo Ang yun. galing. Kaya kami namin pinagdaanan din talaga sa project. Tapos ngayon, na-achieve kong capacity. Wala pa sa 50% ng theoretical. So, namumroblema ako. Sabi ko, paano ko patataasin to? Anong magic yung gagawin ko dito? Kasi sure din, lalo pag sinabi kailangan at least ganito yung capacity na ma-achieve nyo. Ano yung reasonable? 70, 80, 99%? Ano naman, sa theoretical capacity kasi, hindi, impossible din siyang ma-achieve due to inherent characteristics ng material, like kunwari water content, material. So, siguro mga 20% okay na ma-achieve mo siya. 70% of the theoretical. Grabe, di ang layo pala ng kailangan. Ang layo pa ng kailangan. Sinabi ko naman sa advisor ko na and understand naman nila na syempre knowing na na kami yung unang gumagawa nito and wala kaming alam mo yun yung direct mentor na nakapag-sodium ion battery na before na sinasabihan kami ito yung optimum na gagawin, na ito yung best. Wala, we are all doing it by trial and error. Kaya sinasabi ko dun sa mga kasamahan ko kasi 3 kaming nag-sodium ion battery na sige, try mo nga yung baguhin mo yung ganun. Ako ganito yung babaguhin ko. Try natin kung may magbabago ba. Ganon. Kaya, tapos isip na, bago mo malaman kung failed yung ginawa mo, maghihintay ka muna ng 1 week. Kasi ang bagal nung charge. Mamaya, nagkaroon Ang hassle! So, hintayin niyo siya mag-discharge na malaman niyo ma-compare niyo Opo. So, yung mga at least 1 week bago mo malaman yung kung failed ba yung nagawa mo or successful. Tapos, ang challenge pa doon, syempre nagtitipid mga gamit ng mga coin cells. So, hindi ka makakapag-duplicate ng mga gagawin mo. Syempre, pa-isa-isa ka lang o isang gagawin mo ngayon, hintayin mo muna. O pag fail, di saka ka ulit gagawa. Ganun siya. Gawa ka na muna ng travel plans ulit in between. Oo. May laman pa yung butter natin. Habang Kaya naglaro, nagbakasyon ka na, mag-Japan ng 1 linggo. Pagbalik mo, ay, nag-fail yung experiment. Sige. Tapos Kaya alis minsan, ulit. naka-team viewer naman kami sa sa cycler namin sa lab. Tapos Nice. minsan talaga ako ng 3:00 ng umaga kasi kinakabahan ako kasi hala baka nag-stop yung battery ko, baka namatay siya. Ni-monitor ko siya nang wala sa minsan nasa labas ako, nasa mall ako, naisipan kong i-monitor. Ayan, nagaganyan-ganyan ako. Sabi nga ng supervisor ko, parang ang battery research parang rin yan parang mga biology research din kasi very sensitive din yan na isang mali mo lang sa pag-assemble, baka madukot mo lang siya ng konti, wala na, sira na agad siya.
So, kailangan 'pag nag-a-assemble ka, magaan lang yung kamay mo, eh. So, may skills na natututunan din yung skills nun ng pag-assemble talaga na kailangan dahan-dahan lang, gano'n. So, it's a skill din. Thankful ko sa internship ko sa Korea kasi dun ko natutunan talagang hands-on na may nagturo Oo. talaga sa'kin. Although ibang chemistry yun, pero the skill of assembling the cell, dun ko talaga na ano. Kasi dati nung wala pa ako 'di pa ako nag-internship, lahat lang siya nasa utak ko, nanonood lang ako sa YouTube, wala pa nga akong mahanap na video. Hindi ka makapag-practice. Opo, Oo, talaga. kailangan mo ng gamit, kailangan mo ng lab kung magpa-practice ka din gumawa. Oo. Eh, yun nga, yung mga gamit namin dumating late 2022 ay 2023. Last year lang mga October naging kumpleto yung gamit. Procurement issue na naman. Oo, alam na natin yung Nabanggit din namin yan dati sa isang episode namin, yung procurement Opo, issue sa Oo. pero wala, eh. Issue na kasi yan. Dapat mas sinusuportahan nga nila kayo kasi yung pioneering ng research niyo, sodium ion batteries. So na maging klaro lang, so itong nag-research ng sodium ion pati yung research sa paggamit niya, talagang kayo na yung gumagawa sa Here sa Philippines, yon, we are the first group na funded ng government na gumagawa. Although recently may mga startup na rin na nag-venture into this kind of batteries. Sige, so maraming salamat, Ella, sa pag-share ng thank research you. about batteries. So, madami talaga akong natutunan na bago. Yep. Kami na yung tinaruan mo ngayon, so To wrap up, may mga final ka ba, parang message lang sa mga viewers natin na gustong mag-research sa engineering, sa batteries, or in general? Ito na, mag-poach ka na ng mga physics students siguro. Punta kayong engineering, math. Parang ang hirap din minsan 'pag tinatanong ako ng ginagawa ko, parang nahihirapan ako i-explain kasi nga it's not the typical thing na gagawin ng isang chemical engineer, 'di ba? Typically, chemical engineers are andun sa mga planta, manufacturing. So, more on mga talaga chemical processes. Pero engineers can also be part of research, of building things, starting from research, no? So, ayan, tulad ng ginagawa ko, yun nga, yung sa batteries. And while this may be a new field dito sa Philippines, this is a very important field that can play a role sa future natin, especially when it comes to energy storage technologies. Of course, we have to be capable dito sa Philippines to be able to do this kind of research. So, ayun. So, if you are interested, go. Go for it. Ang hirap Kailangan din nilang maging handa na mag-enroll sa grad school. If you want to follow me on TikTok, ayun, nagko-content ako doon about grad school, about my experiences sa grad school, mga Q&A about grad school. Kasi parang ang onti lang din dito sa Philippines nang nagtitake ng masters. So in fact, sa department namin, ngayong SEM, iisa lang yung nag-enroll ng MS Chemical Engineering. Sa So, buong department? opo, ng this SEM, according to our chair. So yun, nakakalungkot din na yun nga, parang unti na lang talaga yung mga interested din. So yun, if interested kayo, go mag-masters kayo, fun din naman siya. Although nakakapagod. Pero yun, if you're into research, masaya siya, nakakapagod lang. Pero alam mo yung feeling na na kapag nag-work yung ginagawa mo, or kapag may na-discover kang isang bagong bagay, parang alam mo yung parang ang saya-saya mo kasi ikaw yung nakagawa nun. So, fulfilling, very fulfilling, nakakapagod, but very fulfilling. Especially, that your research has a big impact sa scientific community and especially dito sa country natin. So, yun. Agree. Agree. Thank you. May huli lang ako na ignorante. Kaya ba halimbawa kasi yung capacity ng battery na-imagine ko nakadepende sa kung gaano kalaki din yung susupply mo ng kuryente. So may kaya bang halimbawa mag-supply ng
May battery ideas ba na pwede bang mag-supply ng kuryente sa kotse na 100 years? 100 years? Ang lithium-ion battery kasi, ano siya, ang lifespan niya lang as of now na nade-develop is 10 years average. Mm. Hmm. Yung battery through time. So, ayun, hindi pa kaya yung 100 years. Siguro, more research. Okay. Granting tanong nga lang. Curiosity. Wala nang gagawa niyan kasi ano, malulugi na yung mga negosyo, wala nang Oo bibili. nga, ibebenta mo lang yung isa tapos wala na. Pero isang natutunan ko din talaga sa sa mga courseworks kasi may nag-take din ako ng mga battery courseworks. May nag-offer din kasi sa UP. And yung natutunan ko doon is battery is just one component ng energy storage technology landscape natin. Kasi hindi naman pwedeng parang there's no one size fits all na energy storage technology. Kasi 'di ba, there are so many technologies out there, like we have batteries, we have fuel cells, 'di ba, mga supercapacitors ganyan. Pero they are complementary with each other. So hindi pwedeng batteries lang kasi ang batteries lang yan mid-range. So meron tayong mga mas appropriate na chemistries, for example, yung mga chemical energy storage devices, 'di ba? So yun yung mga pang malalaking capacity na application. So yun, talaga siya, complementary siya. So hindi pwedeng batteries lang. So siya, we have to find the balance, ganun. Sige, so to wrap up na lang. So kung nagustuhan nyo guys yung episode, huwag niyong kalimutan mag-like at mag-subscribe. At kung may mga tanong kayo, pwede kayong magsulat dyan ng comments. Tapos i-follow nyo rin si Engineer Ella sa kanyang Facebook at YouTube. Ang link ay nasa description. At TikTok din pala. Instagram din, pwede din. So, gusto ko rin pong mag-thank you kay Doc Reggie and Doc Philip for inviting me here sa Liknayan Podcast. Actually, na-discover ko na to nung nagsistart pa lang kayo and sobrang naging interested ako. Nanonood ako ng mga episodes nyo. And di ko i-invite pala ako dito and I'll be one of your speakers. Yun, so, gusto ko lang pong sabihin na thank you for this effort kasi sobrang laking bagay ito, lalo na sa mga aspiring scientists in the future. And I wish na this channel will grow more and mas marami pa siyang mga audience na maabot. So, more power po to Liknayan Podcast. Yes, more power. Thank you. Thank you. So, yun lang. And ayun, see you guys sa next episode. See you. Thanks. See you.